Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1983. Walang eksaktong lugar, Cebu. Lumuwas ng Bohol si Berto sa taong ito. Tinanggap niya ang alok ng kanyang pinsan na magtrabaho bilang tagagawa ng lapida. Di hamak na mas malaki ang kikitain niya dito kesa sa pagtitinda ng sundang at bolo. Tubong Bohol kasi itong si Berto. Nasa edad 40 na siya sa mga panahong ito. Sa katunayan, isa siyang antingero. Tangan niya ang mutya ng langka. Nakuha niya ito noong kabataan pa niya. Ang mutyang ito ay hugis buto ng langka, ngunit kulay puti, tsaka kasing tigas ito ng isang bato. Isa itong mutya ng kalikasan na kadalasan ay kusang ipinagkaloob sa tao. Sa kanilang lugar sa Bohol ay may mga karanasan na rin itong si Berto sa mga aswang at mambabarang. Isa sa kakayahan ng mutya ay kaya nitong lusawin ang kaluluwa ng kahit anong nilalang. Iniwan niya ang pamilya upang makipagsapalaran sa Karatig Isla. Biro pa nga ng kanyang pinsan. Doon ka na sa Cebu. Mas maraming tao. Mas marami ang namamatay. Gayunpaman, sa unang pagkakataon ay nakarating na siya ng Cebu. Namangha si Berto dahil sa wakas ay nasilayan niya na rin ang lugar na kung dati ay sa drama sa radyo niya lang naririnig. Sa unang araw pa lang na pagdating ni Berto ay sumabak na agad ito sa pagsasanay sa paggawa ng lapida. Ayon sa kanyang pinsan, mahigit kalahati sa mga kliyente ay mayayaman. Ang iba ay dumadayo pa mula sa kabilang bayan para lang magpagawa. Nasa 7 ang bilang nila na empleyado ng kanyang pinsan. Kahit medyo may kayabangan ang pinsan niya, mabait naman ito. Yun nga lang, laging nagbubuhat ng sariling upuan. Hanggang isang araw ay dinala siya ng kasamahan upang ipakita ang paggawa ng isang nicho. Isa rin kasi yon sa serbisyo nila, magpinta at maglinis ng nicho. Ayon sa kanyang kasama, may ililibing sa susunod na linggo. Kadalasan, sa mga pampublikong sementeryo ay hindi naman talaga nililibing sa ilalim ng lupa ang kabaong, kundi sinisilid lang ito sa nicho. Pero depende pa rin iyan sa nais ng kliyente. Bali, tatalo sila noon ng gumagawa ng nicho. Dahil bago pa lang umalalay si Berto, bandang 2:00 na ng hapon nang sila'y gumawa. Napakatahimik sa pampublikong sementeryo. Hindi naman takot si Berto sa mga patay, kasi mas dapat katakutan ang buhay kesa sa patay. Hanggang sa may nasipat na 3 katao si Berto ang naroon sa isang nicho. Nagtanong si Berto kung sila pa rin ba ang may gawa sa nichong iyon. Tiningnan ito ng kasama at nagwika ng, bago pa yan. Kahapon pa." Batid ni Berto na parang kakaiba yung bumisita. Una, walang kandila o bulaklak man lang. Pangalawa, mukhang hindi naman nagluluksa ang mga itsura nito. At pangatlo, nakatitig lang talaga sila sa nicho. "Normal na talaga dito yan, pre. Kaya masanay ka na." Sambit pa ng isa nitong kasamahan. Hanggang ang isang babaeng nakatitig sa nicho ay ginalaw lang ang mata at nakatingin na ito kay Berto. Nakaramdam ng pagkahiya si Berto kaya itinuon na lang ang tingin sa kanyang ginagawa.
Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya itong magkahanay na naglakad paalis ng lugar. Sa araw na iyon ay nabuonan nila ang nicho. Nakabukas pa ang paan ng bahagi nito. Babalik sila kinabukasan para pintahan ng kulay puti. Kinabukasan, sumama pa rin si Berto. Habang nagpipinta ang mga kasamahan niya ay nagpasya muna siyang maglakad-lakad. Wala pa naman siyang ginagawa. Nang madaanan niya ang isang nicho, napansin niya na parang may bagong hukay na tinakpan ang uluhang bahagi ng nicho. May nabuong konklusyon sa hinuha ni Berto, pero ninais pa rin niyang itanong ito sa mga kasama. Subalit, wala namang maisagot ang mga ito patungkol sa hukay. Nalinti ka na. Sana hindi totoong hinala ko. Wika ni Berto sa kanyang isipan. May naisip si Berto na paraan upang makumpirma ang hinala niya. Maigi niyang hinintay ang libing sa susunod na linggo. Samantala, halos magamay na ni Berto ang paggawa ng lapida. Natuwa naman ang pinsan nitong si Dodong sa ipinakitang galing ni Berto. Ayos hindi na masama. Pero ako noong una, 2 araw lang, daig ko pa ang eksperto sa paggawa ng lapida. Pagyayabang dito ni Dodong. Nagtingin na naman ang mga kasamahan sa pinipigilan ang pagtawa. Hanggang sa umabot na ang araw ng libing. Bilang mga supoltorero, nakaabang lang sila hanggang matapos ang seremonya upang isemento na ang paanan ng nicho. Lingid sa kaalaman ng mga kasama, bumalik si Berto kinagabihan upang matyagan ang bagong libing. Sumapit ang 9:00 ng gabi. Nasipat niya na may kumakaluskos na sa bagong libing. Literal na ginamitan ng maso upang biyakin ang nicho. Dala ang itak ay agad tumakbo si Berto upang kumprontahin ng mga ito. Akmang tatagay na sana niya ay biglang sumigaw ang mga binatilyo. May balak palang magnakaw ang mga ito. Binuksan ang nicho at ang kabaong habang naghahanap kung may isinamang alahas o mahalagang bagay sa paglibing. Pinagalitan at pinaalis na lang ni Berto ang mga kabataan. Mabuti na lang at nagkaroon lang ng uka ang nicho at hindi pa tuluyang nawasak. Nag-abang pa ng kalahating oras si Berto ngunit hindi niya nakita ang inaasahang mga tao. Bumalik na lamang siya at tuluyang nagpahinga. Sa sumunod na gabi ay nagmasid na naman siya sa sementeryo. Hindi kasi siya mapakali at masama ang kanyang kutob. Sumapit na ang 11:00 ay wala pa rin hanggang sa dinalaw na siya ng antok. Nakasandal siya sa isang nicho habang nakatulog. Nang magising ay may narinig na siyang kumakaluskos. Sinipat niya ang bagong libing. Kitang-kita ni Berto ang kabaong na nakabukas na at buhat-buhat na ng iba ang bangkay. Ibinalik naman ng 2 ang kabaong. Bago pa man makaalis ang 3 ay tinigal po na ni Berto ang nagbuhat sa bangkay. Nabitawan nito ang naninigas na katawan ng tao. Umangil ang 2 at sinugod si Berto. Hinampas naman niya ng itak ang nauna. Natapyas ang kamay nito at naputol. Habang ang isa ay sinapak niya. Nagpangbuno isa laban sa 3. Subalit nakaramdam yata ang mga ito sa tangan ni Berto. Kaya tuluyang tumakas. Sige, takbo mga balbal. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo mabubuhay.
Sigaw neto sa mga kalaban. Alam kasi ni Berto na sa mga sandaling ito ay unti-unti nang nanghihina ang kaluluwa ng tatlo. Ilang saglit pa, napagtanto ni Berto na kailangan pala niyang ibalik ang bangkay. Napakamot na lang siya sa ulo. Nakadapa na ang bangkay sa lupa. Marahan niya itong inihiga. Nakadama ng pangingilabot si Berto sa bangkay. Ito ang unang beses na nakahawak ng bangkay ng tao itong si Berto. Binuhat niya ito at inayos sa loob ng kabaong. Gumawa pala ng hukay ang mga balbal at kinuha ang kabaong mula sa ilalim ng nicho. Bali, giniba nila ang sahig ng nicho. Napakamot na lang sa ulo si Berto dahil may kahirapan ang pagbabalik ng kabaong. Inabot siya ng 2:00 ng madaling araw bago tuluyang maiayos ang lahat. Lintik na mga balbal na yan. Sambit nito sa kanyang sarili. Konting description lang mga kabaryo. Ang balbal ay isang aswang lakat. Nangunguha sila ng bangkay at tuluyang kinakain. May kakayahan din silang kunin ang bangkay habang nasa lamay pa ito. Pinapalitan nila ng katawan ng saging o sanga ng puno ang nakahimlay. Sa mga ordinaryong mata, aakalain mo na iyon pa rin ang bangkay. Balik tayo sa kwento. Minsan nadayo si Berto sa isang lugar sa Cebu na kilala bilang pugad ng mga aswang. Naatasan kasi sila na ihatid ang lapida sa bahay mismo ng kliyente. Bandang 3:00 pa naman ng hapon. Ayon sa kasama niya, marami daw aswang sa lugar na iyon. Medyo sadyain pa naman ang bahay ng kliyente. Nang makarating sila ay inaya naman sila nito ng isang merienda. Tuwang-tuwa naman ang kasama ni Berto dahil sa inihanda nitong kanin, dinuguan at kamote. Sa paglapag pa lang ng dinuguan sa mesa ay halos masuka na si Berto sa napakabahong amoy nito. Habang ang kasama niya ay nilalanghap pa ang usok nito at tila nababanguhan. Napalunok na lang ng laway si Berto sa nakakadiring sahog nito. May nasipat pa siyang dulo ng daliri ng tao. Siniko ni Berto ang kasama subalit hindi siya pinansin. Hanggang sa nilantakan na nga ito ng kasama niya. Upang hindi siya mahalata ay kamote na lang ang kinain niya. Nagkunwari siyang bawal sa kanyang relihiyon ang kumain ng dugo ng hayop. Ayaw kasi niya na makipaglaban doon dahil baka madamay ang kanyang kasama. Lalo pat nasa 10 katao ang nasa bahay na purong aswang. Matapos nito ay nagpaalam na ang dalawa. Nang makauwi sila, sinabi ni Berto na kukuha siya ng tubig. Pasimpleng inalok niya ang kasama. Sa pagkuha niya ng tubig ay pinatakan niya ng langis ang tubig na para sa kanyang kasama. Ilang minuto pa ang nakalipas ay biglang nasuka ang kasama. Isinuka nito ang lahat ng kinain. Nagpasalamat naman ng tahimik si Berto at naisalba niya ang buhay ng kanyang kasama. Tinandaan ni Berto ang lugar at balak niya iyong salakayin. Bandang 4:00 ng hapon ay nakarating na si Berto sa baryo na iyon. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa bahay ng aswang, huli na nang napagtanto niya na ang buong lugar pala ay isang baryo ng mga aswang. Pinagtitinginan siya ng lahat. Mukhang mali yata ang pagdating niya sa lugar. Hanggang sa nasipat na niya ang bahay ng kanilang kliyente. Nakita niya ang isang lalaki na nakatungaw sa bintana.
nakangiti sa kanya. Lumapit siya rito at pinagbuksan naman siya ng bakod. "Anong may paglilingkod ko sa iyo, kaibigan?" tanong ng lalaki. Nais ko lang sanang itanong kung kailangan nyo ng serbisyo ko para sa pagkabit ng lapida sa nicho. Nakangiting tugon dito ni Berto. "Dumayo ka pa talaga rito para lang sa alok na yan? O baka naman may iba ka pang sadya?" Wika ng lalaki na nakangiti na tila isang aso. "Bakit, kaibigan? May ibang dahilan ba upang sadyain ko ang lugar na ito?" Sambit pa dito ni Berto. Tumitig lang naman ang lalaki at nagpaalam na rin na aalis na ito. Habang lumakad na siya palabas, batid niya ang mga tao sa bahay ay nagsilabasan na. Patuloy lang sa paglalakad si Berto hanggang sa ang mga kapitbahay ay nasa labas na rin ng kabahayan. Nakatuon ang mga ito kay Berto. Alam niyang susugurin na siya. Kaya sa abot ng makakaya niya ay tumakbo siya ng isang napakabilis. Isang antingero na pinaghahabol ng mga taga-baryo na puro aswang ang naging eksena. Inisip ni Berto na sana hindi na lang siya nagpunta at tuluyang nagsisi sa kanyang ginawa. Isipin niyo na lang, buong taga-baryo ang humahabol sa iyo at lahat ng ito ay purong aswang. Mabuti na lang at nakaabot na siya sa kalsada at biglang huminto ang mga aswang nang makalabas na ng baryo si Berto. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaranas na ganoon karaming aswang ang humahabol. Makalipas ang ilang araw, inaya si Berto ni Dodong sa isang lamay. Habang masayang nagsusugal ang pinsan, panay sipat naman sa mga dumarating na panauhin. Nang sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, batid ni Berto na napakatahimik na sa taas, kung saan naroon ang kabaong. Samantalang sa baba ay marami ang nagsusugal at nag-iingay pa. Tila yata wala nang nagbabantay sa ibinurol hanggang sa may napansin siyang 2 babae na nakabelo ng itim. Ang pasimpleng umakyat ng bahay. Nagkunwari na kukuha ng kape si Berto. Nadatnan niya sa taas ang natutulog na bantay habang ang 2 nilalang ay nakatayo na malapit sa kabaong. At nang mailapat ang kamay ng isa sa kabaong, ay agad itong hinawakan ni Berto. Tila nakuryente sa gulat ang matandang babae. "Ano, aswang? Gulat ka ba? Alam mo na ang mangyayari sa kaluluwa mo." Wika ni Berto. Napaatras ang aswang na may mukha ng natatakot at nangangamba. Mabilis nitong hinila ang kasama at nagmadaling umalis. Ginising naman ni Berto ang bantay at sinabihan na hindi dapat hinahayaan na walang magbabantay sa burol. "Berto, tara na. Uwi na tayo." Sambit sa kanya ni Dodong. Nagpaalam naman ito sa bantay ng burol. Ang 2 nilalang na iyon ay nakita pa niya sa di kalayuan. Nakatayo habang nanlilisik ang mga mata, habang ang kasama nito ay nanghihina na. Ang mangyayari sa nilalang na mawawalan ng kaluluwa ay manghihina at kusa itong mamamatay matapos ang ilang araw. Hinawakan lang yan ni Berto. At iyon na ang nangyayari. Sa sumunod na gabi, lumabas ng bahay si Berto upang magpahangin dahil hindi siya makatulog.
Sa ibabang parte lang din kasi ang pagawaan ng lapida. Nag-iikot siya sa lugar habang pinagmasdan ang mga iba't ibang disenyo ng lapida. Hanggang sa nasipat niya ang isang imahe na purong itim na nakatayo sa ilalim ng puno. Kahit may mga ilaw sa paligid ay madilim naman sa bahaging iyon. Lumabas na ng bakod si Berto at doon niya nakilala kung sino ang nakatayo doon. Ito pala ang isa sa dalawang dumalaw sa burol nitong nakaraang gabi. "Anong ginawa mo sa kapatid ko?" Wika ng aswang. "Bakit? Nangihina na ba siya?" Tugon ni Berto. "Bakit ka ba nangingialam? Wala nang silbi ang mga patay kundi ang magiging labansyan namin sila." Sambit dito ng aswang. "Kaming mga tao, kahit patay na ay ginagalang pa rin namin. Binibigyan ng maayos na himlayan. Tapos kakainin nyo lang?" Sambit ni Berto. Umangil ang aswang at sinugod si Berto. Ngunit sinakal lang ito ng antingero at binigyan ng napakalakas na suntok sa muka. Gumulong sa kalsada ang aswang. Napahawak ito sa bibig dahil nagtalsikan ang mga ngipin nito. Tatakas na sana ang aswang ngunit hinabol ito ni Berto at walang awang binugbog hanggang sa nawalan ng buhay. Dahan-dahang naagnas ang katawan nito at tila naging isang abo. Minsan isang umaga ay napansin ni Dodong ang dalawang bagong itak na nasa gilid ng pagawaan. Nagtanong ito kung kanino ang mga iyon. "Akin yan, Dong." Sambit dito ni Berto. Para saan ba yan?" Takang tanong ni Dodong. "Alam mo naman, kasi nagbibenta ako dati ng mga patalim, di ba? Tiyak na malaking presyo yan kapag dinala ko yan sa amin at ibinenta." Nakangiting tugon dito ni Berto. Dumating na ang araw na muling magbabalik si Berto sa baryo ng mga aswang. Nakasukbit sa magkabila ang bewang ang mga itak nito, habang hawak niya sa dalawang kamao ang purong asin. Takip silim na nang nagpakita sa baryo si Berto. Nag-aangila naman ang mga aswang sa kanyang pagdating. Takot itong lumapit dahil sa bitbit nitong asin. Makalipas ang ilang minuto ay isinaboy niya sa mga nilalang ang asin. Nagpulasan ang mga ito. Ang mga natamaan ay nagkaroon ng mga paso sa katawan. Nagsiangil na ang mga ito at tila gigil na kay Berto. Pangkaraniwang mga aswang ang nasa baryo. Sila ay nag-aanyong ibon. Nagluluwa din ito ng itim na bato upang ipasa ang kapangyarihan bilang isang aswang. Samantala, nagkumpula na ang mga taga-baryo. Binunot naman ni Berto ang dalawang itak at kinuyog na siya ng mga aswang. Pinagtataga naman niya ang mga ito. Nagtatalsika na ang mga dugo nito. Kung hindi napuputol ay nag-iiwan naman ito ng matinding sugat. Makalipas ang ilang oras ay tumambad kay Berto ang mga bangkay ng aswang na nakahandusay lang sa daanan. Hanggang sa lumabas na ang 10 katao na nagmula sa bahay ng kanyang kliyente. "Anong nais mong palabasin sa ginawa mo sa baryo?" Wika dito ng isa. "Nais ko kayong lipulin, mga demonyo kayo." Sambit naman dito ni Berto. Hanggang sabay-sabay na umatake ang 10 aswang. Sa abilidad din ng mga ito ay nagawa nilang
mapangibabawan si Berto. Nahuli nila ito at pilit kinaladkad sa loob ng bahay. Inilagay si Berto sa isang silid at laking gulat niya na may mga tao pala doon na nakakulong. Mga bihag ng aswang. Ayon sa isa sa mga ito ay bawat gabi may kinukuha silang tao at naririnig na lang nila ang boses na labis na nagmamakaawa. Lumalim na ang gabi at may isang aswang na lumapit. May dala itong sibat. Binuksan niya ang pinto na gawa sa kawayan. Pinunterya nito ang isang bihag, subalit sinalo ni Berto ang sibat at agarang binaliktad ang ulo nito. Nadatnan niya ang ibang mga aswang na nasa bakuran. Nakapalibot sila sa isang siga ng apoy na tila ba nagriritual. Kinuha ni Berto ang nakasabit na gasera at agarang ibinato sa ulo ng isa. Nabasag ang bote ng gasera at nagtatakbo ang aswang habang nagliliyab ang ulo nito. Ikinagulat naman ito ng lahat. Walang pasabi ay agad inundayan niya ng sapak ang isa pa. Napagulong ito at dumiretso sa siga. 7 aswang na lang ang natira at sumugod na rin ito. Agad kinuha ni Berto ang sulo at iwinasiwas. Hindi nakalapit ang mga nilalang ng dilim hanggang sa nasipat niya ang kanyang mga itak na nasa gilid lang ng bahay. Nang sumunggab ang isa, ay agad hinambalos ni Berto ang ulo. Napaso at naglupasay sa sahig. Mabilis niyang kinuha ang mga itak at nakipagbunos sa 6 na lang na aswang. Tila ginaganahan pa si Berto sa labanan. Pinagtataga niya at nagtalsikan ng mga bahagi ng katawan ng mga aswang. May 3 na lang na natira. Binaba niya ang mga itak at nilabanan niya ito gamit ang mga kamao. Sa bawat sapak ni Berto, katumbas nito ang lakas ng 2 kalabaw. Kaya tumitilapon ang mga ito. Dagdag pa ang paghina ng mga kaluluwa na labis nagbigay ng paghihirap sa mga aswang. Iniwan ni Berto ang 3 na nanghihina na. Alam niyang hindi na iyon sisikatan ng araw. At nang mapagtanto niya na naubos niya ang mga aswang, ay kumuha siya ng sulo at isa-isang sinilaban ng mga bahay. Tila naging dagat ng apoy ang buong baryo. Makalipas ang ilang araw, ay may ipinakilala si Dodong sa kanila. Si Aling Daleng. Bagong pasok na kasambahay. Nasa edad mahigit 50 na si Aling Daleng. Wala namang kakaibang napansin si Berto dito. Isang gabi, napadaan si Berto sa kwarto ng babae. Bahagya itong nakabukas kaya nilingon niya ito. Nakita niyang nakaluhod at nagdadasal. Subalit, umigting ang tenga niya dahil sa usal ng kaliwa ang nahagip ng kanyang pandinig. Nakalagpas na nito si Berto. Muli niya itong binalikan. Sa pagsilip niya ay mismong mukha ni Aling Daleng ang nakita niya. Napaatras sa gulat si Berto at tuluyang sinara ng babae ang pinto. Napagtanto niya na isang manggagaway si Aling Daleng. Kinabukasan ay tinanong niya sa pinsan kung saan niya nakilala si Aling Daleng. Ayun ba? Inirekomenda yan ng isang kaibigan. Ang sabi taga Iloilo daw.
at maayos naman daw magtrabaho. Bakit mo nga pala naitanong? Bulalas dito ni Dodong. Wala naman pinsan. Tugon dito ni Berto. Oy Berto, wag mong sabihing natipuhan mo si Aling Daleng. Biro ni Dodong. Hindi pinsan. Parang may kakaiba lang sa kanya. Muling sambit dito ni Berto. Ay nako, kung ano-ano ba yung iniisip mo insan. Sige na, maiwan na kita dyan. Pamamaalam ni Dodong. Lumipas ang ilang araw. Napapansin ni Berto na tuwing alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi ay laging pumapanhik ng silid itong si Aling Daleng. Hanggang sa isang beses, mag-aalas 6 na, ay hinarang niya ito at tinanong kung anong ulam. Bakit mo tinatanong? Hindi ka naman kumakain dito. Sambit dito ni Aling Daleng. Kung ano-ano pa ang ginawa ni Berto, mapigilan lang sa pagpanhik ng silid si Aling Daleng. Hanggang sa nag-iba ang boses nito. Lumalim at sumama ang itsura. Tabi. Sambulat ng ale. Nanlilisik ang mga mata nito at parang naninilaw. Akala ko manggagaway ka lang. Isa ka din palang aswang. Sambit dito ni Berto. Agad naman niyang sinapak ang babae at napatras ito ng mabilis at tuluyang bumangga sa simentong dingding. Berto! Sigaw ni Dodong. Laking pagtataka ni Dodong kung bakit ginawa iyon ng kanyang pinsan. Kababaeng tao tapos ginaganyan mo. Hindi tama yan, be. Biglang kinagat sa balikat si Dodong. Agad namang hinila ni Berto ang aswang at walang pakundangan inundayan ng sapak. Umaangil ang ale sa bawat sapak ni Berto. Dahil sa kaguluhan ay nagkumpula na ang iba pang empleyado at kitang-kita nila kung papaano binubugbog ni Berto ang isang halimaw na kulay berde. Hanggang sa bumulagta ito at unti-unting nalusaw. Tanging basang sahig ang naiwan sa mismong kinabagsakan ni Aling Daleng. Ipinaliwanag naman ni Berto ang pangyayari. Isang magindara na gumagala sa kalupaan si Aling Daleng. Ipinakilala na rin nito ang kakayahan niya sa mga kasama. Namangha ang lahat nang aminin niya na siya ang sumunog sa isang baryo. Dahil lang mga nakatira doon ay purong mga aswang. Ibinahagi na rin niya ang tungkol sa kanyang mutya. Habang nagkikwento si Berto sa mga kasamahan niya, lingid sa kamalayan niya na isa sa mga kasamahan nila ay may binabalak sa mutya, si Eric. Matindi pala ang hangaran nito na magkaroon ng isang mutya. Makalipas ang ilang araw, batid ni Berto na naging malapit sa kanya si Eric. Hanggang isang gabi, niyaya niyang makipag-inuman si Berto. Pumayag naman ito. Hanggang sa isang tagay pa lang ay nakatulog na itong si Berto. Nilagyan pala ni Eric ng pampatulog ang inumin ng antingero. Nasa bakuran lang sila. Nagpalingon-lingon pa si Eric sa paligid at marahang iniangat ang kwintas kung saan nakakonsagra ang mutya ng langka. Bago pa ito tuluyang makuha ni Eric, ay nahawakan na ni Berto ang kamay nito.
Berto? Gulat ni Eric. Ano sa palagay mong ginagawa mo, Eric? Wika dito ni Berto. Hindi na nakaimik si Eric. At ayon kay Berto, dahil sa ginawa nito ay napatawan na siya ng sumpa ng mutya. Manghihina siya dahil sa unti-unting pagkalusaw ng kaluluwa nito. Agad tumakbo si Eric. Nagligpit ng gamit at kumaripas ng takbo. Kinabukasan ay inilahad niya kay Dodong ang nangyari. Napapailing na lamang si Dodong. Makalipas ang ilang araw ay wala na silang balita kay Eric. Hanggang isang gabi, may nasipat na naman na imahe sa labas itong si Berto. Isang balbal na naman ba yan? Tanong nito sa sarili. Bumaba si Berto dala ang itak at tinanong ang matandang babae. Hoy, sino ka ba? Bakit ka nagpaparamdam ng ganyan? Matapang na tanong nito. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo si Eric. Kaya buhay sa buhay ang magiging kapalit ng ginawa mo. Sambit ng matanda. Anak pala ng isang mambabarang si Eric. Nakaabot pa ito ng sikihor at nasabi sa ina ang nangyari. Kinaumagahan ay natagpuan na wala ng buhay ang binata. Nakanga at dilat na ang mga mata. Nagpakawala ng insekto ang matanda. Agad naman itong tinapyas ni Berto. Hanggang sa padami na ng padami ang mga insekto. Nag-usal pa si Berto at inihip sa hangin. Nagpaikot-ikot ang mga insekto bago tuluyang nagsipagbagsakan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ikinumpas ng matanda ang kamay. Subalit, ibinato ni Berto ang itak at tumama ito sa dibdib ng mambabarang. Bumulwak ang dugo sa bibig ng matanda. Magbibitiw pa sana ito ng usal nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nakita ni Berto si Dodong na may hawak ng baril at sapul sa ulo ang mambabarang. Dong? Gulat na tanong ni Berto. Alam mo, Berto, simula nang naparito ka, umayos ang negosyo ko. Yun nga lang, may kakaibang nangyari. Gaya kay Aling Daling, kay Eric, at sa matandang yan. Wika dito ni Dodong. Pagpasensyaan mo na ako, insan. Bilang antingero, habulin ng aswang at elemento at obligasyon ko na pangalagaan ng mga ordinaryong tao. Sambit dito ni Berto. Nauunawaan naman ito ni Dodong. Subalit sa kalooban ni Berto ay masyado na itong naapektuhan ang negosyo ng pinsan. Sa gabing iyon ay nagpaalam na si Berto na babalik na ng Bohol. Ngunit mariing tinutulan naman ito ni Dodong. Insan, kahit saan ka pa magpunta, hindi ka pa rin lulubayan ng mga yan. Dumito ka na lang at palalaguin natin ang negosyo. Pakiusap ng kanyang pinsan. Gayunpaman, nagpatuloy sa buhay si Berto na tagagawa ng lapida at nicho. Isang beses, nakadalo ng libing si Berto sa isang pribado at mamahaling sementeryo. Siya ang naglagay ng lapida. Hindi muna siya umalis dahil unang beses niyang makapasok sa ganoong kagandang sementeryo. Nang makaalis na ang mga sasakyan ng kapamilyang Yumao, ay paalis na rin sana si Berto.
Nang masipat niya sa sulok ng lugar, may mga nilalang na nakakubli. Nasa 4 ang mga ito. Batid ni Berto na mga balbal ang mga iyon. Umuwi muna si Berto dahil nakapila pa siyang gagawin. Dahil dito ay nawala sa isip niya na bumalik sa sementeryo. Napabalikwas na lamang siya bandang 11:00 na ng gabi. Nang bigla niyang naalala na may babalikan pa pala siya, nagmamadaling pumunta si Berto sa lugar gamit ang motorsiklo ng pinsan. Kaso, hindi basta-basta makakapasok si Berto sa sementeryo. Kailangan kasi ng pagkakakilanlan upang makapasok. Kaya ang ginawa niya ay ipinarada sa di kalayuan ang motor na nagkukubli sa dilim. Umakyat ng bakod si Berto. Batid niya na nagbabasa ng dyaryo ang gwardiya. Kaya nagpatuloy siya patungo sa bagong inilibing. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Berto dahil doon mismo nilantakan ng mga balbal ang kawawang bangkay sa mismong puntod nito. Patakbong sumugod ang antingero, sabay hambalos sa itak nito. Tumalsik ang kamao dahil hinarang ito ng isa. Umangil naman ang masilayan ng aswang na naputol na pala ang kanyang kamay. Tatagain pa sana niya ang isa, ngunit nahawakan naman ang kanyang kamay at agad siyang ibinalibag. Ramdam nito na mas malakas ang mga balbal na nakaharap niya kumpara sa dati. Magagaling sa depensa ang mga ito na labis nagpapahirap sa antingero. Bawat atake ni Berto ay naiilagan ng mga balbal. Galit na galit naman ang naputulan ng kamay. Subalit nagulat si Berto dahil pinulot nito ang sariling kamay at tuluyang kinain. Muling umataki ang mga balbal, kaya nag-usal na si Berto ng mga buhay na salita. Napansin naman ng gwardiya kaya nagmadaling lumipat ito at tinutukan sila ng baril. Sumigaw si Berto at pinatakbo palayo ang gwardiya, ngunit hindi ito nakinig. Bagkus, sinuway pa siya nito. Lumapit pa si Berto, ngunit bigla siyang binaril ng gwardiya. Sapul sa tiyan si Berto at tuluyang bumagsak. Ngunit mas nagulat siya sa sumunod na ginawa ng gwardiya. Lumapit ito sa bangkay at nagsimulang nilantakan ito. Nakisabay na rin ang iba pa. Isang balbal pala ang gwardiya. Nanlumo na lamang si Berto dahil kumbalbal din ang nagbabantay sa lugar. Tiyak, wala nang mga laman na bangkay ang libingan. Sarap na sarap ang mga ito na nagsalo-salo sa sariwang bangkay. Nagpupumilit naman na pinagaling ni Berto ang sarili gamit ang mutya. Laking tulong naman ang bangkay upang mapatagal pa ang oras ng mga aswang, habang ginagamit iyon na pagkakataon ng antingero. Kahit masakit ay pilit dinukot ni Berto ang bala. Gamit lang ang mga daliri. Habang abala pa si Berto ay nasipat niya na lumingon sa kanya ang isang aswang. Ngumisi ito at pagapang na lumapit sa kanya, habang nakatiyaya siya na dinudukot ang bala sa kanyang tiyan. Nagaangil ang mga balbal at ang papalapit sa kanya, ngunit nagsalita ang gwardiya. "Sandali kapatid,
Mas masarap kapag isang malamig na bangkay na ang lalantakan natin. Sambit dito ng gwardiya. Tumayo ito at binunot muli ang baril. Nakatutok na ito kay Berto at tuluyang pinaputok. Agad kumulong si Berto at sunod-sunod naman ang pagpapaputok ng gwardiya hanggang sa maubusan ito ng bala. Kaya lumapit pa ito kay Berto. Akmang dadaganan niya na ito ay sinalubong siya ng kamao ni Berto. Doon tumilapon ito. Hinila naman ng isa pang balbal ang kanyang paa na tila pinaglalaruan pa siya. Nagpupumilit naman ang antingero na makawala sa mga aswang. Hanggang sa nadaan sila sa itak ni Berto. Dali niya itong kinuha at tinapyas ang isa pang kamay. Napasigaw na lamang ang isang aswang dahil dalawang kamay na ang napuputol sa kanya. Napaluhod ito at agad tinapyas ni Berto ang leeg. Bumagsak mismo ang ulo nito sa dalawang balbal na kumakain ng bangkay. At dahil dito, umangil at sumugod na sila sa antingero. Dali-daling tumayo si Berto at sinalubong ang mga aswang ng itak. Nasaksak niya ang isa habang nahawakan niya sa ulo ang isa pa. Nagtagisan sila ng lakas pero mas kakaiba ang lakas ng baho ng mga balbal. Amoy nabubulok na laman. Pinatagilid ni Berto ang talim at nahiwa ang tiyan ng isang balbal. Bumulwak ang bituka nito. Napaluhod habang karga ang mga naglalabasang bituka. Habang ang isa naman na hawak niya sa ulo ay tinarakan niya ng itak sa mata. Sa paghila niya ay dumikit pa sa itak ang mata nito. Naglupasay naman ang nawalan ng isang matang aswang. Lumapit ang gwardiya at inundayan ng kalmot si Berto. Napuno ng kalmot ang likuran ni Berto na labis niyang ininda hanggang binuhat na siya ng gwardiya at tuluyang ibinalibag. Ang isang nakaluhod ay pilit ibinabalik sa loob ang mga bituka at ang nawalan ng mata ay pilit ibinabalik ang napisat na nitong mata. At ang naputulan ng kamay ay muling kinain ang isa pang kamay nito na naputol. Palapit na ng palapit ang gwardiya at ramdam na ni Berto ang panghihina. Diyos ko po, tulungan niyo po ko. Iniaalay ko na ang buhay ko sa inyo. Sambit nito sa kanyang sarili. Akmang aatakihin na siya ng gwardiya sa huling pagkakataon ay sunod-sunod na putok ng baril ang tumambad sa katawan ng gwardiya. Dagdag pa ang mga kasamahan ni Berto na may dalang mga sulo at iilang itak. Pinagtataga nila ang mga balbal at tuluyang sinilaban. Tumakas pa ang isa. Bit-bit ang naglalaglagang bituka. Hinabol naman ito ng mga kalalakihan at pilit tinaga sa likod. Napaluhod ang aswang. Kasunod nito ang pagdikit ng sulo sa damit nito at agarang nagliyab ang nilalang. Si Dodong naman ay walang tigil na pinagbabaril ang gwardyang balbal na pilit tumatayo pa rin. Hanggang sa maubos ang bala ni Dodong, hinawakan sa dulo ang baril at inihampas sa pagmumuka ng gwardiya. Kahit mahina na ay pinilit ni Berto na mag-usal at tuluyang tinigal po ang gwardyang balbal. At doon, sumabog ang ulo nito. Ang ibang balbal ay walang tigil sa pagtakbo na
mistulang nagliliyab ang buong katawan hanggang sa bumagsak na ang mga ito at tuluyang natupok. Natapos ang lahat sa kanilang pagtutulungan. Labis naman ang pasasalamat ni Berto sa mga kasamahan. Makalipas ang ilang araw, nagising si Berto dahil sa ingay ni Dodong. Bumangon siya habang nakabenda pa ang katawan dahil sa natamong sugat. "Uy Berto, insan kong matapang. Kamusta na? Ayos na ba ang pakiramdam mo?" Tanong dito ni Dodong. "Medyo okay na ako, insan." Tugon ng antingero. "Buti na lang talaga dumating ako, insan, no? Paano mo ba nalaman na nasa sementeryo ko?" Tanong ni Berto. "Siyempre, noong hindi kita mahanap, iniisip ko yung kwento. Di ba yung kwento mo dati doon sa isa pang sementeryo? Siyempre magaling ako eh." Pagmamayabang ni Dodong. "Ilang araw ba akong tulog?" Muling tanong ni Berto. 3 araw, insan. Akala ko nga hindi ka na magigising." Tugon dito ni Dodong. Nagpatuloy ang inuman nila habang napagtanto ni Berto na kahit ang isang antingero ay nangangailangan din ng tulong mula sa mga ordinaryong tao. At sa pagkakaisa ay hindi imposible na magwawagi ang liwanag laban sa kadiliman. Sa ngayon ay maayos na ang buhay ni Berto. Nagkaroon na rin ito ng sarili niyang negosyo. Pagawaan din ito ng lapida, ngunit napagkasunduan naman nilang magpinsan na ayos lang sa isa't isa. Medyo malayo naman ang pwesto ni Dodong sa bagong pwesto ni Berto. Sa ngayon ay masaya nang nabubuhay si Berto kasama ang 2 anak at ang kanyang asawa. Gayon din si Dodong. Wala na ring nangambala pang ibang balbal o kahit anong lahi ng aswang sa kanilang baryo. Hindi na rin ninais ni Berto na bumalik pa ng Bohol. Ipinagpatuloy niya na lang ang kanyang pamumuhay sa lugar ng kanyang pinsan. Hanggang dito na lang ang kwento, mga kabaryo. Naway nagustuhan nyo at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayon.